Nandito na tayo. Imporma niya at saka pinarada ang sasakyan sa tapat ng kanyang bahay. Ako na magbubukas ng pinto para sa'yo para hindi ka na... For my daughter, can we be friends? What? Kulot noo siyang bumaling dito at kita niya na, let's be friends. Pag-uulit nito, kahit yun lang, not stranger but friends, promise. Di ako magtatanong kahit ano sa buhay mo. Rerespetuhin ko yun, just please, let's be friends. Yun lang ba talaga? Paano kung sabihin ko sa'yo gusto kitang makilala pa, pero hindi kita pipiliting ipakilala mong sarili mo sa akin? Sa ngayon, sige, para lang muna sa anak ko. Pinakatitigan niya ang binata. Ang mga mata nito ay nangungusap sa kanya. He is desperate for his daughter and for his daughter only. At para sa bata, of course. Sambit niya dahilan para umaliwalas ang mukha ng binata. Really? For real? Hindi makapaniwalang tanong pa nito. Talaga, Isabel? Us, we're friends now? For real? Ang ngiti sa labi nito ay mas lumawak. Magkaibigan na tayo? Para sa bata, payag ako. Pero hanggang doon lamang yon. Hindi nalalampas pa sa kaibigan? Promise. Muling nawala ang emosyon niya sa tinura nito. Don't say promise, Tristan. Just do it. Okay, shall we go inside? Ani at saka nagpaunang lumabas ng kotse niya. Lumipat siya sa passenger seat at saka pinagbuksan ng mag-ama. Tinulungan niya to hanggang sa mapasok ang bata sa kwartong ginamit ito kanina. Pagkatapos sinamahan niyang binata sa kwartong gagamitin ito. Good night, sambit ng binata. Tumango siya. If you want anything, just knock on my door. Aniya tinuro sa katapat nitong pinto. That is my room. Okay. Muli siyang tumango at siya na nagsara ng pinto nito at saka nagtungo sa kwarto niya. Mommy, wake up! She groaned as she heard Francesca waking her up and shaking her sleeping body. Mommy's lunch is ready? Kusang bumukas ang mata niya sa tinura nito at napabalik ko siya ng bangon. Di niya ugaling maliit ng gising. Dapat alas 6 pa lang ng umaga gising na siya. Lunch? Opo, Mommy, sagot ng bata. Hindi ka po namin ginising kasi sabi po ni Daddy kailangan mo magpahinga. Nagpunta po ka ng grocery kasi wala pong laman ng refrigerator mo. Daddy cooked us lunch, come on. Hinila siya nito palabas at pababa patungo sa dining area. Tumambad sa kanyang napakaraming pagkain na kahain sa mesa. Napatanga na lang siya at nilibot ang paningin sa pagkain naroon. Did he cook all of this? Tanong niya sa bata. How? Gising ka na pala. Pukaw na isang baritonong boses mula sa likuran niya. Nilingon niya ito at napanunok siya na makitang lantad at matitipuno nitong katawan. Naka-shorts lang ito. She gasped. What do you think you're wearing? Singhal niya rito. Bakit hindi ka naka-short? I'm cooking. Pinandilata niya ito. Anong kinalaman nun sa pagluluto? Ngiting asong tinugol nito at saka napakamot sa batok. Makalat ako kapag nagluluto. Baka kasi madumihan ko ang damit ko. Wala pa naman akong pampalit. Then you could have at least wake me up and do the cooking. Alexa told me that if there is one thing you're not good at, that's cooking. Anito at saka kumunot ang noo. Paano kung may bisita ka? Ano papakain mo? Instant noodles? Shut up. Bulong niya at saka niya ito pinaningkitan. Parte ba ng pagiging magkaibigan natin ang pangingialam mo sa kusina ko? Alang nga namang tutunganga kami ng anak ko dito at hindi kakain. Eh bakit di mo na lang ako ginising? Inis na tanong niya rito. I told you that if you need something, just knock on my door. He snorted. I knocked. Nakailang katok ako pero hindi ka nagising, kaya hinayaan na lang kita. Are you guys fighting? Inosenteng lang ng bata na nasa pagitan pala nilang dalawa. Nakatingala ito sa kanila at pabaling-baling pa. No, they chorused. Mommy and I are just sorting things. Sagot nito sa anak at giniya ito patungo sa isang upuan. Sit here, baby, and it's your lunch. Tumingin sa kanya ang bata. Mommy, sit beside me. Wika nito tinuro ang katabi nitong upuan. Pinukol pa muna niya na masamang tingin ng binata bago tumambay sa bata sa kaliwang upuan. Do you want coffee? Kapag ko ay tanong ni Tristan sa kanya. Without sugar, sagot niya na nasa plato ang paningin. She heard him, pati sa kape, bitter din. Bulong nito pero narinig niya pa. Pinukol niya na masamang tingin ng binata. Anong sabi mo? Wala. Sagot nito at saka nagpunta patungong kusina. Magtitimpla ulit ako ng panibago, yung punong-puno ng pait. Dinig niyang sabi nito. Umirap lang siya sa hangin, saka bumaling siya kay Francesca na mukhang hinihintay nitong may pagsandok ng pagkain.
What do you want to eat, baby? Tanong niya sa bata. I want shrimp and rice, mommy. Inosenteng sagot nito na tinuro ang sinigang na hipon. Shrimp is my favorite. Nginitian niya ito. Shrimp is my favorite too, baby. Really, mommy? Yes, gusto mo himayan kita? Yes po, mommy. Sagot ng bata at saka pumalakpak. Thank you po. Sinandokan niya ang bata at siya na rin ang naghimay nito. She poured water on Francesca's glass too. Sa kanya ito sinubuan. Say sambit niya. Ngumanga ang bata para tanggapin ang subo niya. Good girl. Natigilan si Tristan na makita akong anak at ang dalaga na masaya habang nagsusubuan. Lalo nang makita ang kasiyahan sa mukha ng kanyang anak. Parang nawala ang 5 taon nitong pangungulila sa ina. Parang may humaplos sa puso niya na makita at lumitaw ang napakagandang ngiti sa kanyang labi. Walang sino mang makapagpapaliwanag sa tuwang nararamdaman niya ngayon. He felt complete seeing his daughter happy, seeing how Isabel's simple action can make her daughter that happy. Kahit siya'y masaya. This is the family he always wanted to have for her daughter. Ito ang gusto niya para sa anak at kung si Isabel lang ang makakapagbigay nun sa anak niya, gagawin niyang lahat. Mapasa kanya lang ang dalaga. He's lying when he said that he only wants to be her friend. He wants more than that. He wants more of her. Anything that she can offer, he wants it. Ngayon, hindi niya na maipagkakaila na gusto niya na ang dalaga. Akmang lalapit na siya sa dalawa nang tumunog ang telepono niya. Sinulapan pa muna niya ang dalawa bago niya sinagot ang telepono. Hello? Hey! Isang pamilyar na boses ang bumungad sa kanya. It was his pal, Aquarius Montemar. The only person he can trust. Ang taong ngayon nagpapalakad ng kumpanya niya. Hey man! When are you coming back? Tanong nito at mahihimigan sa boses ang iritasyon. Alam mo ba kung gaano ako katigang ngayon? He chuckled. I have no idea. It's been 3 weeks since I had sex and hell, bakit ba lahat na employee mo panay matatanda at may mga asawa na? I cannot fuck any one of them. Natawa na lamang siya. Sinadya talaga niyang matatanda at may mga asawa na ang pinasok niya sa kumpanya niya. Ayaw niya kasing may lumalandi sa kanya sa oras ng trabaho. Madali lang kasi siyang matrita at madala sa tukso. Hindi ka ba umuwi? Hindi. Sigaw nito, dahilan para ilayo niya ang telepono sa tenga niya. Ang dami mo palang iniwang trabaho at ako ang gumagawa lahat. Kailan ka ba uuwi at nang mabatukan kita? Ngumiti siya at saka bumaling sa mag-ina. Yes, mag-ina niya. Ngayon, buo na ang pasya niya. He will have her by crook or by crook. I am not going back, Aquarius. The fuck, Tristan, are you Lucius? Yes. Ikaw na ang bahalang magbenta ng kumpanya ko. Kapag napagbili mo na, pumunta ka dito sa Pilipinas. Aquarius laughed. No way, Tristan. Hindi ako pupunta dyan. Maraming magagandang babae dito. He said then smirked. Alam kasi niyang tulad niya, babae rin ang kahinaan nito. Baka malay mo, dito mo makita magpapalimot sa'yo kay Keira. Aquarius had an unfinished business with Keira. Pareho nilang kaklase si Keira nung high school at patay na patay si Aquarius sa dalaga. Naging sila pero hindi yun nagtagal dahil nawala ng parang bula si Keira. She left Aquarius without even saying goodbye. Sandali itong natahimik sa kabilang linya at napangiti siya nang marinig ang pagbuntong hininga nito. Fine. Magkano presyo ng kumpanya mo? Kahit na magkano, basta mabenta mo. Kahit piso? Kahit piso, basta ibenta mo. Sambit niya at saka ito pinatayan ng tawag. Di na niya kailangan pa na bumalik sa Amerika. Dahil nandito sa Pilipinas sa babaeng gusto niya. Napangiti siya na marinig ang pagbuntong hininga nito. Fine. Magkano ang presyo ng kumpanya mo? Kahit na magkano, basta mabenta mo. Kahit piso? Kahit piso, basta ibenta mo. Sambit niya, tsaka ito pinatayan ng tawag. Di na niya kailangan pa na bumalik sa Amerika dahil nandito sa Pilipinas sa babaeng gusto niya. Checkmate! Nakangiting sambit ni Isabel nang ilagay nito sa harap ng king niya and queen nito. Nakakunot ang noon ni Tristan. Nilibot ang mga mata sa chessboard. He is looking for a way out, but it seems that there is no way out. 10 points for mommy and 0 points for daddy. Anunsyo ng anak niya na siyang taga-score nilang dalawa. Nakangiting napailing na lamang siya habang ibinabalik sa ayos ang mga pyesa. He knows how to play chess at sobrang taas lang ng confidence niya na matatalo niyang dalaga. Pero mukhang mas magaling si Isabel kaysa kanya. Mommy wins again. His daughter were singing those words. And Daddy lose again.
I told you, baby, I will beat your daddy. Anitong nakangisi at nagayabang na tumingin sa kanya. I told you to watch out of my queen. Hindi ka nakinig. Masyado ka nag-focus dyan sa king mo na walang ibang ginawa kundi maghintay lumapit sa kanya ang queen ko. Yeah. Inis na sambit niya pero hindi niya maiwasan na mapansin na may nag-iba sa dalaga. Lagi itong nakangiti ngayon kumpara ng mga nakarang araw. Why is that? Mommy, bakit mas malakas ang queen kesa king? Inosenteng tanong ng anak sa dalaga. No, Francesca, sagot ng dalaga. Hindi mahina ang king. Kumbaga siya ang pinakapuso ng mga piyesa. Queen and the rest are strong because they are made to protect the king, especially the queen. She is the strongest. Parang kayo po. Natigilan man ang dalaga, kaagad ding nakabawi. Why me? You're strong, mommy. You're brave. I haven't seen you cry. I remembered in the reunion, I did not mean to eavesdrop, but I heard Mamina and Lolo talk about how mad you are. Wika ng anak niya na ikinagulat niya. Sabi nila ang tapang mo raw, kasi kahit minsan wala pa nagtanggol sa amin ni Daddy, ikaw pa lang. And the other night when Tita Cassie said those things and you asked Tita Alexa to bring me up, I know that you're gonna defend us from her. Dagdag pa nito at saka malapad ng umiti sa dalaga. That is why for me, you are the queen and Daddy is the king. A wimp king. Tudyo ni Isabel na kinakunot ng noon niya pero pilyong umisi na may maisip. His daughter giggled. Daddy is a wimpy king. Tukso rin ng anak sa kanya. A wimp? Nakangisi niyang tanong habang matiim na nakatingin sa dalawa. Gusto mo ba ng huling laban sa chess? This time ako na ang mananalo. Buong pagmamalaki niyang saad. Isabel snorted. Naka 10 rounds tayo, pero hindi ka pa rin nanalo sa akin tapos sasabihin mo, this time mananalo ka na? She said and laughed sarcastically. Don't make me laugh, Tristan. He smirked. Why not? I want to see you laugh. Siguro mas maganda ka kung palagi kang nakangiti. Natigilan ang dalaga at saka dahan-dahang nag-iwas ang tingin sa binata, saka bumaling sa dalaga. Diba hindi mananalo sa akin ang daddy mo, Francesca? Yes, mommy. Daddy will surely lose. Right. Tatango-tangong sagot ni Isabel, saka binuhat ang anak. And you need to sleep. Hindi ka pwede magpuyat. Ngumuso ang anak. But I want to spend a little more time with you. Mommy? No can do, Francesca. I'm your mommy and mommy knows best. Pagkatapos ng anak niya, tara na sa taas. Yaya nito sa bata. I will be with you until you sleep. Ngumiti ang anak. Okay, mommy. Siya na may nakangiting pinanonood ang dalawa na umakyat na patungong taas. Hindi pa siya nakontento dahil sinundan pa niyang dalawa hanggang sa silid na ginagamit ng kanyang anak. Sumandal siya sa hamba ng pinto at nakalipas na magkasama silang tatlo. 3 araw na pala. 3 days had passed and how Tristan described those 3 days he spent with his daughter and Isabel. Amazing! He felt contented. Parang isa silang masayang pamilya. Walang iniisip na problema. Kahit na nasa bahay lang sila, talaga, at hindi lumalabas, Tristan and Isabel actually getting along. Minsan nga, para na silang mag-asawa. Minsan sweet, minsan parang aso't pusa, at minsan nagkakasundo sa isang bagay. He saw how happy Isabel is with his daughter. Walang kunwari, walang pagpapanggap. Totoong totoo. Nakita niyang masaya si Isabel na kasama sila. Mommy, tell me a story. What kind of story? Tanong ng dalaga habang inaayos ang pagkakakumot sa kanya. Wala naman akong alam na story eh. Anything, please? Pagmamakaawa ng anak. Sandaling natigilan ang dalaga kapag Kway tumango. Okay. Nakikita niya ang pagdadalawang isip sa mukha nito. Pero sa huli nagkwento ito. To tell you this one and I call it The Heartless Francesca. Why is that, mommy? Huminga pa muna ang dalaga ng malalim, tsaka maringi pinikit ang kanyang mga mata. Once upon a time, there was once a happy Francesca living in a castle with her father the king, her mother the queen, and her 3 royal siblings, 1 brother and 2 sisters. Panimula nito. Hindi alam ni Tristan kung bakit pero parang alam na niya kung sino tinutukoy dito sa kwento. Automatikong naglakad si Tristan papalapit sa kama at naupo. Ang kanyang mga matay tutok na tutok sa dalaga. This is it. Ngayong makikilala niya na ang totoong Isabel. Kung sino to noon bago naging ngayon. Gusto niya itong maintindihan kung saan nanggagaling ang galit nito.
Sandaling sumulyap sa kanya ang dalaga. He saw how Isabel wanted to say it so bad. Kita niya kung gaano kagusto ni Isabel na sabihin niyon. Kita niyang unti-unti na nagtitiwala sa kanyang dalaga. He nodded and mouthed, "Continue." Tumango si Isabel at saka muling bumaling sa anak niya. Aunt Francesca had everything in life, but there is only one thing that is important for her, a complete and happy family. She does not care about the title, the wealth, everything that involves power. She is happy and contented with only her family. Her father had promised her that he will never leave them, and she held on to it. She trusts that promise. That is why she also promised herself to find a man just like the king. Kahit hindi prinsipe, kahit hindi na knight in shining armor, basta ang lalaki katulad ng hari na hindi siya iiwan kahit anong mangyari. Dahil iniidolo ng prinsesa ang ama niya na sobra, na dumating pa sa punto na sa ama niya nakadepende ang kasiyahan niya. She saw how her good father is her to her mother and to them. Until one day, huminto saglit si Isabel at saka muling bumuntong ininga. An evil witch came in and put curse to them. She put a curse on that Francesca's father first. She made the king forget all of his promises. Then, she stole the king away from the castle and from them. That's sad. Malungkot na saad ng anak niya. Kita niyang nasasaktan ang anak para sa Francesca o mas tamang sabihin para kay Isabel. That witch is evil, Mommy. I hate her. Mapait ng ngiti ang tinugon ng dalaga. He can see the sadness in her eyes. I hate her too, Francesca. And then, what happened to the Francesca? And to the queen? The witch cast a spell to the queen. A bad one. The once very happy and bubbly queen became sad and lonely. Her cheerful personality had been gone. How about Francesca, Mommy? The witch turned her into a heartless Francesca. The Francesca's heart became stone and cold. And, no, Mommy. Bumaling siya sa anak at nakita niya ang pagdulo sa luha nito. I don't want to hear that anymore. Nasasaktan ako para sa prinsesa. Di rin napigilan ni Isabel ang mga luha. Kusa nagbagsakan ng mga ito at ramdam niya ang sakit sa dalaga. Ramdam niya ang sakit. Mas masakit kumpara sa pinagdaanan niya. Mas swerte siyang maituturing dahil hindi iyon naranasan ng anak dahil wala pa tong marinong iwan ng ina nito sa kanya. So is this how her story was? Kaya ganun ito kailag sa tao. Kung bakit ang lamig-lamig ng pakikitungo nito sa iba, kaya ganun na lang to ka-bitter. I know, baby. I know. Wika ng dalaga at saka nito pinunasan ng luha. I'm sorry. Natigilan siya at di makapaniwalang tumingin sa dalaga.